mga pakpak na naglalakihan, mga pangil na napakatulis at mga nalipad sa gabi na tila may gustong kainin. Kapag may nakita kang kakaibang nilalang sa dilim, tatakbo ka ba o lalapitan mo? Kasi sa Pilipinas, isang anino lang sa gabi, aswang na yan. Pero paano kung sabihin ko sa'yo, marami sa mga kinakatakutan natin, hindi halimaw, kundi misunderstood lang. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang mga hayop na madalas pagkamalang aswang, pero ang totoo, mas kamangha-mangha pa kesa sa mga alamat. Baka isa na sa mga tong mga nakita mo dati, di fam, ano? Mr. D. Number 1. Higanting fruit bat. Giant golden-crowned flying fox. Ito ang higanting fruit bat. Isa ito sa pinakamalaking paniki sa buong mundo. Ang pakpak nito ay higit sa 1.7 meters. Ang lawak at ang bigat umaabot ng 3 kilo. Kitang-kita ang gininto ang balahibo nito sa ulo at balikat, kaya ito tinawag na golden crowned. Dahil sa laki at kulay, madalas itong pagkamalang manananggal o vampira. Pero hindi ito nangangagat ng tao. Prutas ang kanyang pagkain at siya ay tagapagkalat ng binhi. Siya ay isang importanteng frugivore na tumutulong sa pagkalat ng mga puno. Sa araw, nakasabit sila sa malalaking puno kasama ang libu-libong kapwa paniki at sa gabi, bumabiyahe para maghanap ng prutas. Sa gabi lamang sila madalas naggagagalaw at lumilipad kaya akala siguro natin manananggal ito. Number 2. Kagwang, Philippine Flying Lemur. Bagaman tinatawag na lemur, hindi ito tunay na lemur at hindi ito nakakalipad. Meron itong gliding membrane na nakasakop mula sa gilid ng leeg hanggang sa dulo ng mga daliri at paa. Ang malaking payong na ito ang dahilan kaya kaya niyang mag-glide mula puno hanggang sa kabilang puno ng 100 meters. Totally arboreal sila at nakatira sa mga isla ng Mindanao, Basilan, Leyte, Samar at Bohol. Sa araw, nagkukubli sila sa lungga ng puno at sa gabi naman, kumakain ng mga bulaklak, dahon, prutas at nektar. Kaya, kung may aswang kang nakikitang palipad-lipad sa gabi, baka flying lemur lang yon. Number 3. Asong gubat, Philippine Witch Dog. Ano ba talaga sila? Aso ba o halimaw sa gabi? Kilala din sila bilang Philippine Forest Dog. Isa sa sinaunang lahi ng aso na kasama ng ating mga ninuno. May ebidensya na maaaring umiral na sila ng humigit kumulang 30,000 years na dinala ng mga sinaunang mangangaso bilang kasama at katulong sa pangangaso. Small to medium size ang asong ito at ginagamit noon para makahuli ng baboy ramo at daga at maging katuwang sa mga farm works. Sadyang matipuno at agile sila para makasurvive sa gubat. May ugali sila na reserved at estranghero pero tapat at mapagkakatiwalaan sa kanilang pamilya. Dahil sa mabangis na mga tingin, inaakala ng mga tao na sigbin ito. Pero sino nga naman ang hindi matatakot pag nakakita ka ng ganito sa gabi? Hindi sila engkanto, kundi isang indigenous na aso na bahagi ng ating kultura. Number 4. Puting leeg na tagak or Asian woolly-necked stork. Kung may makita kang malaki at maitim na ibon na may puting leeg at pulang paa, huwag ka matakot. Ito ang isang Asian woolly-necked stork. Ang ibong ito ay may downy na puting leeg na nagbigay ng kanyang pangalan. Ang ibaba ng tiyan at ilalim ng buntot ay puti, ngunit ang karamihan ng katawan ay maitim at may coppery purple na nagniningning na balahibo. Mahaba ang pulang paa nito at mabigat na itim na tuka ang kapansin-pansin sa kanila. Madalas silang makita ng mag-isa o may kaunting kasama. Isang tropical species ito na nagmumula sa India hanggang Indonesia. Nagpaparami sa mga puno sa gitna ng sakahan at wetlands. Madalas silang mamugad sa mga palayan, irrigation canal o kahit sa cell towers.
Kapag may apoy sa damuhan, sumasabay sila para kumain ng mga insektong tumatakas. Kaya kung may makita kang malaking ibon na nakatungtong sa palayan, hindi ito aswang o tikbalang. Isa itong tagak na naghahanap ng pagkain. Number 5. Or fish. Or giant or fish. Ito ay mahaba at kumikislap na isda na parang serpent sa dagat. Sila ay matagal nang sinasabing senyales ng lindol sa mga alamat. Pero ang katotohanan, ito ang pinakamahabang kilalang bony fish na itala ang isang isdang may habang 7.6 meters at timbang na 272 kilos. Ang katawan nito ay mahabang ribo na kulay pilak, walang kaliskis at may maliwanag na pulang palong at dorsal fin, kaya tinawag itong rooster fish. Sobrang kakaiba ang paggalaw nito, kaya lagi nagpagkakamalang monster sa dagat. Sila ay bihirang makita dahil nakatira sila sa mesopelagic zone ng karagatan. Mga 200 to 1,000 meters ang lalim at nakakalat sa halos lahat ng dagat maliban sa mga polar regions. Bagamat napakalaki, filter feeder sila na kumakain ng krill, planktons at maliliit na crustaceans. Pag nga naman nakakita ka ng ganito sa dagat, talagang matatakot ka. Malahalimaw kasi ang dating niya. Number 6. Asian Coil. Eudinamis scolopaceus. Ang ibong ito ay napakaingay. Isa itong malaking kuko. Tulad ng karamihan sa mga kauri niya, brood parasite siya na nangingitlog sa pugad ng mga uwak at iba pang host. Ang mga uwak ang magpapalaki sa kanyang mga inakay. Hindi katulad ng ibang cuckoos, karamihan sa pagkain ng matatandang Asian coil ay prutas. Ang haba nila ay nasa 39 to 46 centimeters at mahaba ang buntot. Kaya kung may naririnig kang kakaibang huni sa bakuran, baka hindi ito multo, kundi isang coel na kumakanta para makaakit ng kapareha. Number 7. Dugong. Dugong-dugon. Ito ang napapagkamalang sirena dahil sa mga mahabang buntot at napaka-cute. Oo, ang dugong ay isang gentle giant na umaabot hanggang 3 meters ang haba at higit sa 400 kilos ang bigat. Herbivore sila na kumakain ng hanggang 30 kilos na seagrass bawat araw at ginagamit ang mga bristly na balbas sa itaas na labi upang hanapin ang pagkain sa seabed. Sa paglangoy, gumagamit sila ng buntot tulad ng balyena at mga flippers tulad ng dolphin upang umabot ng 10 kilometers per hour. Huwag ka magulat ha, malapit silang kamag-anak ng mga elepante at nabubuhay ng hanggang 70 years. Ang mga ina ay nanganganak lamang na kada 3 hanggang 7 taon. Kaya kung nagdadiving ka at makakita ka ng nakangiting anyong sirena na kumakain ng damo, bigyan mo siya ng space at tulungan nating protektahan ang kanyang tahanan dahil dugong yan at hindi sirena. Number 2. Higanteng mottled eel. Anguilla marmorata. Ito ay isa sa pinakamalaking eel sa buong mundo. Maaari itong lumaki hanggang 2 meters ang haba at kilala bilang pinakamalawak na distribusyon sa lahat ng anguillid eel species. Makikilala ito sa mottled o malamarble na kulay ng balat at sa mahahabang dorsal fin na nagsisimula malapit sa bukana ng hasang. Matatagpuan sila sa mga tropical na freshwater at brackish na ilog at lawa mula sa kanlurang Indian Ocean hanggang sa Indo-Pacific at French Polynesia. Pinapanganak sila sa dagat pero lumalangoy paakyat sa ilog upang lumaki. Tapos babalik na naman sa dagat para manganak. Bihira lamang sila makita sa ibabaw at dahil sa kanilang malalaking sukat at mahabang katawan, napapagkamalan silang halimaw sa dagat. Number 9. Baboy damo. Philippine warty pig. Ito yung mga baboy na nanlilisik ang mata at parang may tagihawat na naglalakad sa gubat.
May dalawang pares ng wart sa mukha na may maahabang buhok, kaya parang may sungay at bigoteng kakaiba. Nakakatakot talaga paggabi! Dati, marami sila sa Luzon, Samar at Leyte. Ngunit ngayon ay makikita na lang sa mga natitirang kagubatan. Omnivoro sila, kumakain ng mga ugat, prutas at maliliit na hayop. Kaya, tagapaglinis sila ng kagubatan. Nanganganib sila dahil sa iligal na pangangaso, pagwasak ng gubat at paghahalo sa mga domestic na baboy. Dahil sa gabi sila gumagala at may kakaibang itsura, naging bahagi sila ng mga alamat tungkol sa halimaw na baboy. Pero kung tutusin, mas takot sila sa tao kaysa tayo. Number 10. Kuwago or owl. Matalim ang tingin at umiikot ang ulo ng 360. Oh my God! Aswang ba ito? Hindi no. Kuwago lang yan. Ang mga kuwago ay may sobrang laki at tubular na mata na halos hindi maikilos. Ito'y para makita ang paligid. Iniikot nila ang ulo ng hanggang 270 degrees. Meron silang hindi pantay na posisyon ng mga tenga, kaya't napaka-sensitive nila sa tunog at kayang tukuyin ang eksaktong lokasyon ng biktima sa dilim. Nakakatakot din ang kanyang tunog sa gabi, kaya mag-ingat. Magaling sila mag-camouflage at super tahimik ang paglipad. Karamihan sa mga kwago ay nocturnal at kumakain ng mga daga, insekto at maliliit na ibon. Dahil sa kanilang malaking mga mata at nakakatakot na huni, napapagkamalan silang tiyanak, humulto sa gabi. Pero ang katotohanan, sila ang pinakamagaling na pest controller ng kalikasan. Kung may marinig kang sa dilim, umiti ka lang. Kwago lang yan. Tumutulong sa iyong palayan. At ngayon, D-Fam, tanungin mo ang sarili mo. Ano-ano sa mga hayop na ton dati mong kinakatakutan o nakita mo at akala mo'y multo or aswang or sigbin or kahit anong uri ng halimaw? Kasi ang totoo, hindi lahat na nakakatakot ay masama at hindi lahat ng tahimik ay ligtas. Minsan, ang tunay na delikado ay yung mga kwento na paulit-ulit nating pinaniniwalaan kahit walang katotohanan. Kaya kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto! Sheesh. The end. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!